Nauunawaan daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang galit ng publiko kaugnay sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control at iba pang mga infrastruktura. At inamin niyang kung hindi siya ang Pangulo, posibleng nasa lansangan rin siya kasama ang mga nagpuprotesta. Inihayag ng Pangulo na makatwira ng galit ng taong bayan sa mga ibinunyag na irregularidad. Sinabi ng Pangulo na kaya niya ibinulgar ang katiwalian dahil hangad niyang ito ay matigil na. Handa sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada na pumirma ng waiver para mabuksan ang kanilang bank accounts. Kasunod ito ng aligasyon na tumanggap sila ng mga flood control projects na mga proyekto. Unang idinawit ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bruce Hernandez na tumanggap umano ng 30% na kickback mula sa flood control projects. Tinawag ni Estrada si Hernandez bilang habitual liar kung saan itinanggi ng senador ang mga alegasyon. Tiniyak naman ng Quezon City Police District ang kahandaan sakaling maging marahas ang mga kilos protesta ng pangunahing isinasagawa sa ilang bahagi ng EDSA. Ito ay sa gitna ng mga agam-agam na posibleng matulad sa mga rally na nagaganap sa Nepal at Indonesia, ang mga serye ng rally dito sa bansa. Pareho kasi ang isyu ng dalawang bansa sa protesta sa Pilipinas. Ito ang korupsyon. Ayon naman kay Quezon City Police Spokesperson Feby Madrid, handa ang pulisya sa tamang pagtugon sa mga mararahas na rally at demonstrasyon upang hindi ito mauwi sa pisikal o sakitan sa pagitan ng mga rallyista at ng pulisya. Balita Express. Balitang Express. PNP at AFP nakaalerto dahil sa inaasahang sunod-sunod na kilos protesta laban sa katiwalian. Nagpasya si Pangulong Ferdinand Marcos na hindi na dumalo sa United Nations General Assembly 2025 sa New York City sa susunod na linggo. Anti-corruption protests sa iba't ibang lugar sa bansa, papayagan ng PNP kahit walang permit. Batas na nagbabawal sa kaanak ng opisyal na makakuha ng kontrata sa gobyerno ipinatupad. 11 opisyal ng Marcos administration kinasuhan ni Davao Mayor Baste Duterte dahil sa pagkidnap sa kanyang tatay na si dating Pangulong Digong Duterte.